Yan ang ating finished product. O, diba? Ang sarap naman ng ating fish. Sweet and sour. Sweet and sour fish. O, diba? Scan to subscribe. Guys, ito yung ingredients. Paki-screenshot na lang. Well guys, for today's video ay gusto kong magluto ng sweet and sour fish. Then, syempre hindi na ako namalengke. Kung ano na lang yung mga available dito sa aking kitchen, sa aking refrigerator, yun na lang ang aking provide. So, meron ako ditong syempre, ito yung aking sibuyas. Ayan, nagayat na yan. Merong bell pepper na green. So, wala akong available na red na bell pepper. So, pwede na ito dahil kukulay naman ang carrots natin. So, magiging maganda pa rin ang dating. So, guys, kailangan ganito ang hiwa natin sa ating fish, sweet and sour para ganyan naka-presentable. And meron tayo ditong ginger. Siyempre, ganyan din ang slice. Same sila, pahaba, na slim. Then, meron tayo dito dissolved flour para medyo thicken or medyo malapot ang ating sweet and sour mamaya. And meron tayong brown sugar and syempre olive oil. And meron tayong vinegar from Japan. Ayan. Vinegar ng Japan yan guys, kaya ganyan ang itsura ha. Kasi alam nyo naman, mahal dito ang suka ng Pilipinas. Anyway, simulan na natin ang paggawa ng ating sauce. Dahil ready na ang ating mainit na kawali. Dahil kanina nakapagprito naman na tayo ng ating isda na gagawing fish for ating sweet and sour recipe. Okay, let's go. At magigisa na tayo. So guys, siyempre kailangan unahin muna natin itong ating pagpiprito ng ating whole fish. Ayan. So, kailangan natin yan i-toasted para mas masarap ang ating recipe. Kasi kapag hindi mo yan masyado toasted, hindi siya syempre ganun kasarap guys. Kaya kailangan ganyan. Then, ilipat muna natin ito at iset aside natin. Yan. Kasi meron pa tayong pangalawang batch na ipiprito. Yung mga part ng gitna ng isdang to. So, ayan, isalang muna natin at last na itong batch na ito. Ayan, then, gaya ng nauna, syempre kailangan toasted din ang ating pagkaprito. Pero wag naman yung masyadong matigas na. Tamang toasted lang. Ayan, para perfect sa ating sweet and sour recipe. Diba? Para the best ang result once na maluto na natin. Ayan, baliktarin na nga natin ito. Then, pagkatapos natin itong toasted, kailangan natin ulit i-separate ang lalagyan para maumpisa na rin natin ang pagluto ng sauce. So, ayan. I-separate na nga natin. Ayan, guys. I-set aside muna natin ito. Simulan na natin ang ating pagluto ng ating olive oil. Kunti lang guys. Sweet and Pag-isa lang sa ating sour mga ingredients. sauce. Ayan. Then ilagay na natin itong ating ginger. Pampawala ito ng langsa. Siyempre, lagyan na natin ang carrot. Bihira lang kasi ako magluto guys dahil karamihan ng content ko kadalasan lahat nasa labas, namamasyal, kumakain. Kaya bihira lang ako makapagluto. Ayan. Siyempre, lagay na natin ang ating sibuyas.
Igisa lang natin mabuti yan. Okay. Actually guys, kailangan hindi mawala ang inyong tomato ketchup, okay? Or tomato sauce. Para sa ating pambakulay, okay? And gayon, maglalagay tayo dito ng 1 cup of water. So, ayan na guys. Ayan, medyo luto na yung ating carrot at saka ginger. Lagay na natin ang ating 1 cup water. Ayan. Maglagay tayo ng kalahating cup ng vinegar. Ayan. Para guys, mamaya kung kalahati yung vinegar natin, dapat kalahati din ang ating brown sugar. Para even talaga ang lasa. Ilagay na natin ang ating vinegar. At syempre, kailangan meron din tayong kalahating yan. Dapat meron din tayong kalahating cup ng brown sugar para mas lalong masarap ang timpla ng ating sweet and sour. Yan ang technique dyan guys ha. Kailangan kung kalahating cup. Pero sa iba syempre hindi ko alam yung technique nila. Kanya-kanyang idea naman yan guys pagdating sa mga chef and mga cook. Diba? So ayan guys, meron na tayong kalahating cup ng sugar, brown sugar. Ibuhos na natin dyan. Para talagang sukat na sukat. Haluin lang. Ayan. Then, lagyan natin ng tomato ketchup para mas lalong makulay ang ating recipe. Lagyan na rin natin itong dissolved flour para malapot ang ating sabaw. At syempre, kailangan huli ang bell pepper. Laging huli yan guys. Para pa mamaya, paglagay natin sa topping, hindi siya overcook. Kulay siya kahit wala siyang red na or pulang bell pepper. Makulay pa rin siya dahil sa ketchup, tomato ketchup at saka sa kanyang carrots. So mamaya, pag ginawa na natin yung decoration para sa ating recipe na ito, magiging makulay at mukha pa rin masarap kahit walang red bell pepper. Pero, syempre mas masarap talaga pag may bell pepper. So, ayan guys, kumukulo na nga at malapot ng ating sauce. Ngayon, pwede na nating i-plating. Okay? Ayan. Ang ganda ng texture. Malapot siya. Patayin na natin ito dahil ready to serve na yan. Para mas masarap ang ating sweet and sour na fish, syempre kailangan ilublob natin dyan ang ating itong isda bago natin i-plating. Diba? Ayan. Para mas masarap. Mas malasa. Diba? Tsaka syempre, juicy tingnan, colorful. So, ayan na nga guys. Arigado na lahat. Time for plating. Let's go! Para mas presentable naman ang ating plating at buong isda naman ito, unahin na natin yung ulo. Ilagay natin dito. Ayan. Then, ang sunod natin ay yung bandang gitna. Ito. Yan. Dikit-dikit lang natin guys na yan.
Para mas the best ang decoration. Magmumukha pa rin siyang buo. Diba? And this one. Siyempre, ito yung pinaka-tail. Diba? So, pag tinignan mo siya, guys, buo pa rin siya. Ang ganda, diba? Oh. Pero ilalagay na natin ngayon ang ating mga sarsa. And mga ingredient kanina. Oh, diba? Anong masasabi nyo? The best. Kaya, pag may time kayo, gawin nyo na ito sa bahay ninyo. Magluto kayo ng ganito. Para matuwa naman ang inyong mga husband at inyong mga kiddos. Ayan, lagay natin dito sa may gilid. Very presentable na siya, 'di ba? Oh. Kanina wala siyang dating. Pero ngayon tingnan niyo kung gaano kalakas ang dating niya. Parang ikaw lang, 'di ba? Akala mo walang dating. Pero nung nakaporma na, nakaayos na, tinalo pa yung isang artista. Wow, may mga pag-ganon na, no? Ayan. The best. Diba? At lagyan natin ng masarap na sauce. Ayan, oh. Wow. Diba? Ayan, oh. Meron pa slow motion si Miora. May ganyang effect, ha? Ayan, o, diba? Panalo, eh. May mga ganyang effect. Slow motion. Pak! So, guys, andito na yung aking mga food taster. Si Jenny Guwapa at saka si TJ Kawai. Sige na, Jen. Tikman nyo na. Yung kunin nyo na yung pinakagitna para, masarap. Naka-slice na yan. Buo yung kunin mo, Jenny. Naka-slice na yan. Yan, very good. Kunin mo yung buo. Yan. Ikaw, Tijen, yung buo din kunin mo. Para maano natin yung lasa. Silang magja-judge. Kasi syempre ako nagluto eh. Hindi naman pwedeng purihin ko ang sarili ko. Parang iba naman yata yung pag ako nagpuri sa sarili kong luto. Mas maganda silang dalawang mag-judge. Si Jenny muna. Kung gaano kasarap. Do? Sabay ganun, hindi pa nga hindi pa nga nakanguya si Jenny, hindi ka pa nakanguya. Hindi ka pa nga nakanguya. Duwa agad ang tita mo, Talaga naman. Talaga, si baby naman. Sobra. Wala pa. Do? Madami ako nakakain. Diba? Sarap ng baka piso. Inihunggo nyo kung ang reaction nyo. Wisikat. Wishikata. Ikaw, baby. Age. Agi. Age, ma. Ay, agi. Diba karage? Age. Yan. O, diba? The best? Wishi. Yan. Natuwa sila sa Yung lasa. sa ba? Yung sa TV. Uma! Kaya nga, yung mga punesa. Wishi. Please follow me on Instagram, TikTok, and Facebook. And if you're new in this channel, please subscribe and don't forget to click the notification bell so that you are updated to our next videos. To those who wish to get a shout out from our video, please comment down below.